Gusto mo bang sumama sa paglalakbay ng katatakutan? Mga bagay na hindi mo nakikita ngunit nararamdaman. Mga pangyayaring hindi lubos maintindihan ng normal na isipan na nagaganap sa tahanan ng kababalaghan. Kano ka pa mas magdasal? Isa? Dalawa? Tatlo? Gano'n ka kasigurado na ang Diyos mo ang sasagot sa iyo sa oras ng pangangailangan mo? Gano'n ka kasigurado na ang Diyos mo ang nakikinig sa iyo? Ang unang tampok na kwento natin sa gabing ito ay ang hindi inaasahang sagot. Maraming bagay ako na hindi pinapaniwalaan. Ito ang mga bagay na hindi ko nakikita. Madalas, akala ko ang buhay naglalaro lang sa swerte at malas. Swerte pag may biyaya, malas pag may dilubyo. Ako ay mula sa maayos at may reputasyon na pamilya. Lagi ako sinasama nila mama sa simbahan, lugar kung saan antok ang kalaban sa paulit-ulit na lasal na di ko mawari kung para saan. Pero nang dahil sa isang gabi na nakaramdam ako ng puno ng takot at pag-aalinlangan. Isang gabi ng kilabot. Isang gabi na nagbago ng aking pananaw. Ako si Gloria at ito ang aking kwento. Ay, nakakapagod naman itong PE class. Sana tagdagan na lang sa curriculum. Hindi naman nakakatulog. Uy, grabe ka naman. Nakakatulog kaya. Hi Gloria! Kita-kits bukas sa church ha. Looking forward to see you. Tagal mo na kasing waling nagsimba eh. OMG, Gloria! Hindi mo naman kami in-aware? Santong-santito ka na pala? Eh paano ba naman? Kung di nasa galaan, kung di nasa bar. Eh, bakit? Mabubusog ba ako sa Oscar? Manalasing ba ako sa Holy Father? What the heck? Asap naman ni Papa inom sa ni Father yun. Whatever. Anyways, tara na sa restroom. Nahihina ako. Kailangan ko pa mag-ayos for sa dahagrad ako sa PE. Ala, walang signal sa restroom. Hindi ako makakabook ng grab nito pa uwi. Sige. Gloria, ako na lang sama sa isa restroom. Tara! Bilisan nyo ha. Lalo ka natin na. Magbabook pa ako ng grab pa uwi natin. Gloria? Gano'n ka kadalas nagdasal? Bakit mo naman natanong yan? Wala lang. Di ba active yung family mo sa church before? Hello? Excuse me. Sila lang, no? Pero may alam naman akong prayer like, Hail Mary, full of shit, the Lord is... Yung mga ganun. Loka, pero seryoso. Bali-balita kasi. May nagpaparamdam ng dito sa restroom. Okay lang. Eh di magdadasal. Sandali, naiihi na ako. Uy! Ang tagal nyo naman! Tina, andyan na yung grab natin. Tara na, uwi na ako. Ay, andyan na ba? Wait lang! Lika na! Gloria, kaya mo na yan ha? Yes, bye! Ay nako, mga buwisit. Mga hindi makapag-antay. Bigla akong nakaramdam ng lalim at ng sinay ng hangin. At tila nakakaramdam ako ng kakaibang lamig sa paligid. Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga bagay na di ko nakikita. Lahat ng pangingilabot na nararamdaman ko, alam ko guni-guni ko lang hanggat sa... Tina? Oh, akala ko ba nauna na kayo? Di mo ko matiis, no? Sandali. Oh, what happened? Nakansel ba book niyo? Uy, sis! Yung powder ko nandiyan na! Bakit tabi? Nakaalis na kayo? Oo! Bakit? Mary, one of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God. Tama na!
nakaranas ng ganitong sitwasyon? Nakakaya mo bang kalabayan ng mga demonyo sumasagot sa iyo? Napaka makapangyarihan ng pagdadasal, ngunit mawawalan ito ng silbi kung mali ang paggamit mo. Dito nagtatapos ang unang kwento. Nawawala yung may sumabay? Nawala? Nawala yung may sumabay sa'yo? Wala yung prayer. Next na. Naka-off na yun. Malakas na yun. Malakas na next. Sige na next. Get ready next. Get ready next. Sumpahang walang hanggang madalas na pangako na magkasintahan sa loob ng simbahan. Hanggang saan kakakayang dalhin na pagmamahal mo kung siyang kasintahan mo ay wala na sa tabi mo? Dumako tayo sa pangalawang kwento. Kwentong pag-ibig na may halong misteryo at kababalagan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Pita. Masaya at masigla ang pamilya na pinanggalingan ko. Kahit wala na si Papa, hindi kami nahihirapan ni Mama makaahon. Unti-unti sapagkat lagi nakaagapay sa amin ang aming pamilya. Mula nang nawala si Papa at naging abala si Mama sa trabaho, si Tito Bobby at Tita Margaret ang tumayong pangalawang magulang ko. Bukod sa magulang ko, sina Tita Margaret ang nakita kong tunay na halimbawa ng pagmamahalan. Kahit wala silang naging anak, makikita mong hindi naging handang ito para mabuhay silang dalawa na masaya. Inaalagaan nila ang isa't isa at alam nilang kahit sa huling hinga nila ay pangalan ng isa't isa ang huling salita na kanilang sasambitin. Hanggang sa... Marge, tama na. Kailangan mo lumaban. Tama na. Mahal ko! Bakit mo hindi ko ako iniiwan? Mahal ko! Tahan na. Tahan na. Ate, si Bobby! Diyos ko si Bobby! Iniiwan ako niya! Nawa ka ng Tita Marge. Ako nga dun eh. Ilang araw nang walang kain, simula nang iburol si Tito Bobby. Ang bata pa naman ni Tito para atakihin. Ano kayang mangyayari bukas sa libing? Natatakot kami ni Mama, baka di niya lalong kayanin. Kaya, nagpapanda na nga si Tito Bob sa ambulansya. Saka kasi Tita Marge naman sumulpit. Tito Bobby. Hanggat maaari, subukan natin maging masigla ha, para sa tita nyo. Di siya umiiyak kanina, tita. Kahit nang binabasbasan si Tito Bobby, di siya umiiyak. Mama? Mama ba yan? Sa nararamdaman ng Tito Marge mo, pwede nating masabing oo. Basta ipagdasal natin ang taintim ng Tito Bobby nyo at ang tita nyo. Tayo na lang ang meron siya. Lahat kami nagluluksa sa biglaang pagpanaw. Ngunit mas naman namin ang pagkalungkot at luksa ni Tito Marge. Nagdaan ang ilang linggo, napunta sa buwan, na walang progreso sa kalagayan ni Tito Marge. Nasanay na kami sa iyak niya tuwing gabi. Masakit sa amin na marinig ang sigaw ng pighati at pagkalumbay niya sa piling ni Tito Bobby hanggang sa isang umaga. Hoy, ang bango naman yan. Parang ang sarap ng almusal natin ngayon ah. So sinasabi mo di masarap pagkain natin this past few days? Ang OA mo naman, sinasabi ko lang naman na ang sarap-sarap ng luto ni Mama. Wala. Tita Olive, hingi lang yan ng pera. Hoy, grabe ka! O siya, tama na yan. Dalhin mo tong pagkain kay Tita Marge mo. Siguraduhin mong makikita ka niya, na nakita ka niya. Tapos, batiin mo ng sobra. Kwentuhan mo din kung kaya. Opo. Tita? Tita Marge, papasok po ako ah. May dala po akong pagkain. Oh, nako, ibaba mo na yan. Sasabay na ako kumain sa inyo. Teka, nagsusukay lang ako. Sandali lang. Lahat kami halos hindi makapaniwala sa naging bigla ang pagsigla ni Tita Marge. Bagong ligo at sinalubong kami ng buong ngiti. Hanggat sa nabanggit niya na binisita daw siya ni Tito Bobby kagabi at tinabihan daw siya matulog.
Nung una ay akala namin isang magandang panaginip namin isang gabi ng iyon. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging masigla at tuloy pa rin ang kwento niya sa madalas sa pagdalaw sa kanyang Tito Bobby. Tapos, alam mo ba, kagabi inaakot niya ako ng mahigpit at sinabi niya hindi niya na ako iiwan. Sinabi niya din daw, sasamahan niya din daw ako parati. Tita, gabi-gabi siyang nagpupunta sa'yo? Oo na, hinahawakan pa nga ako sa kamay eh. Niyayakap ako ng tito mo. Sinasabi ko minsan na sumabi siya sa atin para makita niya kayo. Kaso sabi niya, di pa daw yun ang tamang oras. Tita, tamang oras? Oo, kasi baka nahihiya pa siya. Basta sabi niya, magpapakita din daw siya sa inyo. O sige na, mag-aral ka, mabuti ha. Akit na ako sa kwarto. Ay, ang creepy. Ay, ang creepy na, ha? Nakukonvince na ako. Sabihin mo na kaya na baka panaginip na. Alam ko. Pati ako yung find it weird, pero anong gusto mo? Pag sinabi ko yun, dibaktisira na naman siya. Di ba nga nakikipagtalo pa siya kay mama nung sinabi ni mama na buti dinadalaw siya sa panaginip ni Tito Bobby? Napaisip kami na tama nga naman, mahirap kumprontahin si Tita Mar sa ganitong bagay. Kasi natatakot kami na baka bumalik na naman siya sa dati niyang gawin. Iniisip namin na ito ay mga katahang isip lamang ni Tito Marge at nakakatulong ito sa pagbuti sa kanya. Hanggat sa isang gabi, alas 2 sa madaling araw, naisipan kong bumaba sa sala para kumuha ng makakain. At habang papunta sa kusina, nakarinig ako ng mga boses mula sa kwarto ni Tita Marge. Nakakarinig ako ng hagikik at tawa at ang mas nakakakilabot sa pagtawa, salita ni Tita Marge. Nakakarinig ako ng isa pang boses. Boses na hindi ako pamilyar. Boses na nagpatayo sa aking balahibo. Unti-unti kong binuksan ang pintuan at doon ko nakita ang katabi ni Tita Marge kama. Isang figura na lalaki na akala ko sa unay namamalikmata lang ako. Isang lalaki na hubad, matangkad, payat, at may buntot. Alam ko sa sarili ko na hindi ako namamalikmata. At alam ko na hindi si Tito Bobby yun. Dali-dali kong binuksan ng ilaw at pati si Tita Marge na bigla sabay lapit sa akin at sinabi, Nakita mo? Nakita mo yun? Nakita mo siya, di ba? Tita, sino yun? Tita! Tita, ano yun? Mo yun, siya yun. Ilang araw ako dinadala ng bangungot na nakita ko ng gabing iyon. Sinubukan ko sabihin kila mama ito, ngunit sapat ang kwento ko. Hindi sapat ang kwento ko para mapatunayan ang nakita ko. Jezreel, mag-asikaso ka na sa hapag na makakain na tayong lahat. Okay po, tita. Sandali lang po. Tita, ano yung pamakat? Nakita mo ba si Tita Marge na may kinakausap sa kwarto? Isang lalaki na may buntot, Tita. Natatakot po ako, Tita. Si Tita? May kasama? Baka naman si Tito Bobby yan. O siya, huwag kayo magbiruan ng ganyan. Jezreel, ikuha mo muna ng tubig si Tita para may masmasan. Anak, totoo ba yung sinasabi mo? Baka namamalikmata ka lang ha? Hindi po, ma. Totoo po. Nakita po ng dalawang mata ko sa Tita Marge po, ma. May kasamang lalaki may buntot sa kwarto. Sabi niya nga po, si Tito daw po yun eh. Oh, kakain na pala. Sakto. Ano ba yan? Sa susunod, kasama na natin si Tito Bobby nyo. Sa tuwing nakikita ko si Tita Marge, nakakarinig ako ng kwento. Tila may bumabalot na lamig ang matulog ko. Pero sa kabila ng lahat ng kwento at opinyon, isa lang sigurado ako. Hindi tao ang kasama niya sa kwarto ngayon. Mas lalo akong kinakabahan kasi napansin ko na parang nagdadalawang tao. Si Tita Marge. Lubos na gumagana. Tila. Naniniwala ako ang tamang paggamit ng pag-ibig para sa isang tao. Maaari mo pa rin alalahanin ang mga memoryang ito. Ng taong minahal ko kung sakaling wala siya, mawala man siya sa mundo nito. Ngunit hanggang doon na lang yun. Diyan nagtatapos sa mga kwento mula sa tahanan ng kababalaghan. Naway abangan niyo pa ang mga Galing mo, susunod. May. Hanggang sa muli, maraming salamat. Sir,